Siguradong dumaan na to sa timeline mo. May natutulog daw na halimaw na bulkan sa karagatan ng Pilipinas. Pag yan sumabog, kaldereta tayong lahat. Can't help but wonder if the end time is near. This volcano will definitely. Wake up, bro. Wait muna. Dahil sa mga nagkalat na post na yan, marami tuloy natatakot at nagpapanik. Ganito ba talaga kalaki ang bulkan na ito? Kumalma ka. Ifa-fact check natin kung totoo yan. Sa unang tingin, pang-viral yung mga headlines ng mga posts gaya ng Apolaki Caldera, the sleeping giant beneath Philippine seas. Mas malaki pa raw sa Yellowstone. At ito pa ang mas nakakatakot. Pwede daw sumabog ulit anytime. Sa unang basa mo ng mga post na yan, talagang matatakot ka. Ayon sa mga chika nila, sinasabing may napakalaking bulkan daw sa ilalim ng Philippine Rise na dati ay Benham Rise. May nagsasabing 150 kilometers daw ang lapad nito. Mas malaki pa raw sa Yellowstone sa Amerika. Ang sabi pa nila, sleeping giant daw ito na pwedeng gumising ulit. Pero kung susuriin mo ang mga nagkalat na post, maraming detalye ang exaggerated at over-sensationalized para humatak ng reaction sa mga netizens. Sabi nga ng iba, fear-mongering na daw ito. Noong 2019, isang Filipina marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto ang nakadiskubre ng formation na ito habang nag-aaral ng Benham Rise. Gamit ang high-tech maps, nakita nila ang isang malaking bilog sa seafloor, parang bowl o hugis planggana na 150 kilometers ang lapad. Tinawag nila itong Apolaki mula sa Filipino god of sun and war dahil sa laki nito. Kung ifa-fact check natin kung size ang pag-uusapan, mas malaki ito sa Yellowstone na mga 60 kilometers lang ang lapad. Pero hindi ibig sabihin nun na mas malakas ito o sasabog ulit ito. Sabi ng mga scientists, matagal nang tulog ang Apolaki Caldera, as in milyong-milyong taon nang walang activity. Estimated na huling gumalaw ang area na yan nung Eocene epoch pa. At alam mo ba kung ilang milyong taon na yan? 30 to 47 million years ago. Ibig sabihin, sobrang tagal na at wala nang senyales ng bagong pagsabog. Kaya yung mga post na sinasabing delikado o ticking time bomb, hindi totoo yun. Fake news. Walang monitoring data, walang usok, walang init na lumalabas mula rito. Kumbaga, fossil na lang siya ng dating bulkan at hindi na monster na natutulog na gaya ng sinasabi ng mga post na ito. Sa kabila ng fear-mongering post na ito, maraming mga netizens ang hindi nagpapaloko sa mga fake news ngayon. Gaya ng isang post na ito na kinumpare yung true size of Apolaki Caldera o yung nilagay na bilog ng mga viral post. May mga nag-comment naman gaya nito. Sabi niya, the image you use to present your thought doesn't match to the real caldera that truly exists today. Please avoid confusing the minds of your viewers. At sabi rin ng isa pang netizen, it is just magnifying your fear. This is not educational. So yun na nga mga kamagkano. Sa susunod na may mga ganitong klaseng post na dumaan sa timeline mo, huwag agad-agad maniniwala. Matutong magsuri at mag-fact check. Dahil sa panahon natin ngayon, lamang ang may mas alam. Sigurado ako, lagi mo tong naririnig. So nilindol na naman ang Mindanao. Magnitude 6 ang lakas, magnitude 7.2 na lindol. Ang magnitude 5.8 na pagyanig kanina madaling araw. Sa magnitude 7.8 ang pinakamalakas na lindol na pwedeng tumama sa bansa. Teka muna, ano ba yung magnitude na yan? At paano nila sinusukat yan? Imaginin mo to, what if isang magnitude 25 na lindol ang tumama sa Metro Manila o sa Davao o sa Cebu? Ano ba ang mangyayari? Tapos ganito yung bahay mo. 6 na palapag ng bahay na hindi tayo nakakasiguro kung sumunod nga ba sa building code ng Pilipinas. Kasi kung isipin mo, yung magnitude 25 parang imposible. Kasi alam mo ba na kapag nagkatotoo yun, kaya na nitong gunawin ang araw? Yes, the sun. Pero bago tayo mapalayo, ito muna ang basics ng tinatawag na magnitude sa lindol. Ang talagang tawag dyan ay moment magnitude scale. Pero ang tawag dati dyan ay Richter scale. Ginagamit yan para sukatin ang lakas ng lindol. Madalas natin naririnig ang magnitude 3 hanggang 9. Kaya maraming nag-aakala na hanggang 10 lang ang limit. Pero sa totoo lang, walang hangganan ng scale na ito. Pwede itong tumaas o bumaba, depende sa energy na nare-release. Halimbawa, isang magnitude 9 na lindol ay kayang baguhin ang ikot ng mundo kahit sobrang liit lang ng pagbabago sa haba ng isang araw. Para magkaroon naman ng magnitude 10, kailangan mo ng fault line na 3,500 kilometro ang haba. Halos kasing laki ng buong Pilipinas hanggang India. At kung magnitude 15 naman, yung ganong kalakas na
energy, kaya na nitong pausukan at patuyuin lahat ng tubig sa mundo, kasama ng karagatan. Pero wag ka, meron din daw tinatawag na magnitude 0 o negative earthquakes. Kapag magnitude 1, parang may bumagsak lang na cement truck sa tapat ng bahay mo. Yung magnitude 0 naman, parang buong team ng basketball ang sumalpok sa garahe ng kapitbahay. At kapag negative 3, parang cellphone mong nahulog sa kama. At kapag magnitude negative 15 naman, parang alikabok lang na dahan-dahang bumagsak sa mesa. Kaya kung may magnitude 15 na kayang burahin ng mundo, may magnitude negative 15 naman na kasing lakas lang ng alikabok. Pero paano nga ba sinusukat ang magnitude sa lindol? Ganito yan mga kamagkano. Ang magnitude ay sukat ng kabuuang energy na pinapakawalan ng lindol sa ilalim ng lupa. Sinusukat ito gamit ang instrumentong tinatawag na seismograph. Parang machine na nagdodrawing sa papel. Mas malaki ang wave, mas malaki ang energy. At tandaan, bawat dagdag ng 1 point sa magnitude scale, ibig sabihin 32 times na mas malakas ang energy. Kaya kung magnitude 5 lang ang lindol, at ang isa naman ay magnitude 6, ibig sabihin yung magnitude 6, 32 times na mas malakas. And since earthquake magnitude is logarithmic, meaning each whole number increase equals to 32 times more energy release. Ibig sabihin, yung Cebu earthquake na may magnitude 6.9, halos 26,000 plus na mas malakas yan kaysa sa isang magnitude 4 na lindol. Okay, para lalo mo pang mas ma-imagine, gaano kalakas ang iba't ibang magnitude. Base sa sinabi ng PHIVOLCS, ang magnitude 4 to 4.9 mararamdaman pero bihirang makasira. Yung magnitude 5 to 5.9 naman, pwedeng mag-crack na ang mga pader, lalo na kung substandard ito. Yung magnitude 6 to 6.9 naman, pwede nang gumuho ang mahihinang gusali. Yung magnitude 7 pataas, nako, malawakang pinsala na yan. Parang yung nangyari sa Davao na 7.4 ang magnitude, naramdaman hanggang Caraga at Cotabato. At kapag shallow ang depth ng epicenter, mas ramdam ang pagyanig. So yun na, kapag nakita kayo ng post na magnitude 7.4, wag lang kayong matakot. Dapat intindihin din natin. Ibig sabihin, libo-libong toneladang energy ang binatawan ng lupa sa ilang segundo lang. Pero higit sa lahat, paalala ito kung gaano kahalaga ang kahandaan. Hindi natin mapipigilan ang lindol, pero pwede tayong maging handa, maging disiplinado at maging matatag. Kasi sa Pilipinas, kapag gumalaw ang lupa, dapat handa ring gumalaw ang bayan.